Good day guys! Welcome sa video natin ngayon. Today meron tayong live Fit 1000 na amplifier. So bali yung problema ng amplifier natin is yung kanyang channel 1 is naka-protect. So nakailaw yung protect. Ibig sabihin is meron siyang problema sa channel 1. Walang sound kapag nakailaw yung protect. So kailangan nating i-check para malaman natin kung ano ba talaga yung nakakos ng kanyang pag-protect. So since nasa channel 1 yung problema sa amplifier na to, is dito rin tayo mag-troubleshoot. So una natin gagawin is i-check muna natin kung meron bang shorted sa kanyang mga power transistor o yung kanyang 5200 at yung kanyang 1943. So para malaman natin kung merong short, ibig sabihin is merong sirang power transistor, kaya yun yung nag-cause na pagka-protect niya. Pero dito sa pag-tester natin is normal naman yung kanyang transistor, wala tayong nakikitang problema. So kung hindi rin natin talaga yun makita, is mas mabuti na tanggalin talaga natin yung transistor para mas ma-tester natin siya ng maayos. So punta naman tayo dito sa kanyang mga voltage. So itong mga maliliit na voltage na to is papasok din ito sa kanyang amplifier. So kung makikita natin, meron tayong regulated na 15, negative 15 at positive 15 volts. Meron ding 24 volts. At ito yung kanyang high volt, low volt at yung kanyang medium volt. So i-check natin itong mga regulated voltage kung meron bang voltage or regulated ba talaga yung nandito sa kanya. So set natin yung ating tester sa DC voltage at yung block ng tester natin is ilagay natin sa ground. So kung mababasa natin is nakatester tayo dito sa positive 15. So meron tayong positive. So dito sa kanyang negative is sumobra yung voltage. So yan, tingnan natin ulit. So nagiging 22 volts na yung positive, negative 15 volts lang sana is nagiging 22. So ibig sabihin hindi regulated na yung voltage na linalabas sa kanyang negative 15, nagiging negative 23 volts na siya. So wala tayong ibang aalamin dito, is syempre is yung kanyang voltage regulator. So kung makikita natin dito sa kanyang power supply is nandito nakalagay yung regulator sa positive 15 at negative 15. So yung makikita natin is negative 15 yung nakaka-problema, is yun yung 7950 na regulator. So try natin siyang palitan para ma-check natin kung babalik ba talaga siya sa regulated na 15 volts. So dito guys, kung baguhan lang kayo sa ganitong mga power amplifier, is make sure na nababalik talaga natin dun sa saktong mga connector yung ating mga wire, kasi sobrang taas po ng voltage na nandito sa kanyang supply. So kapag nagkamali yung mga wire dito is napakalaking problema kapag nabaliktad yung mga wire sa kanyang supply, kasi 100 plus yung kanyang voltage. So meron siyang high voltage, medium voltage at yung low voltage. So tinatanggal natin yung kanyang power supply kasi dito nakakabit yung 7915 na regulator sa 15, negative 15 volts, na 15 volts lang sana dapat, nagiging 23 volts na. So hindi na niya na regulate. So sana is yun lang yung problema. Pag napalitan natin, kung active na yung ating channel 1, is yun lang talaga yung nagkaroon ng problema.
So ito yung kaniyang power supply, nandito lahat diode, capacitor, at dito lahat talaga nanggagaling yung mga supply papunta sa ating mga board. So kung makikita natin is meron siyang mga capacitor syempre at yung kaniyang diode. So 4 na diode ang ginagamit dito. Sa capacitor naman guys is ito yung kaniyang 12,000 microfarad 80 volts. So 8 pieces ng 12,000 UF yung nandito sa Live Fit 1000. At mag-iingat din dito sa kaniyang power supply kasi meron pa yung naiiwan na DC voltage. So kapag merong DC voltage is prone pa siya para mag-spark. So ito yung regulator na ating tatanggalin, yung 7915, para ma-check natin kung okay pa ba siya or siguro papalitan na lang natin diretso ng bagong regulator. Mas maganda rin na lagyan natin ng paste para mas madali natin siyang mahugot kasi mahirap talaga siyang i-pump. So ang technique dito is i-heat na lang natin yung mga terminal niya para mahugot natin yung mismong parts. So ito na talaga yung regulator guys, 7915 KA 7915 regulator negative na 15 volts. At ito na guys, pinalitan na natin yung kaniyang regulator na 7915 at itesting na rin natin. So kung makikita natin is wala na yung protect sa kanyang channel 1. Kaya yun lang talaga yung nakakos yung kanyang regulator na naging hindi na nag-regulate. So ang nangyari, ang negative 15 volts is umabot na ng negative 23 volts. So yun yung nag-cause sa kanyang channel 1 na hindi mag-normal. Kaya ito na, regulated na yung voltage niya. So negative 15, positive 15 volts.